Ano yung dapat gawin ng mga Filipino employees ngayon? Giyera, tariffs, inflation, mahinang peso, at ikaw, empleyado, isang sahod, isang source of income. Parang nakatayo ka lang sa isang paa habang lumilindol. Ganito yung reality check. Yung inflation ngayon, 4.1%. Yung wage increase mo last year, magkano? 1%? 3%? Most likely, hindi nakaka-catch up sa inflation. Ibig sabihin, technically, bumaba ang purchasing power mo kahit tumaas yung numero ng sahod mo. Tapos, may BPO risk, may tariff risk, may layoff risk. At ikaw, walang fallback. Hindi ko sinasabing mag-resign ka bukas. Sinasabi ko, ang pinakamasamang pwede mong gawin ngayon ay wala kang ginagawa. Yung pagiging komportable sa isang paycheck habang gumuguho yung economy sa paligid mo. Yan ang tunay na risk. Yung dapat gawin mo ngayon, tatlo lang. Isa, simulan mong aralin yung pera. Hindi lang kumita, hindi palaguin. Pangalawa, mag-build ka ng kahit isang side income or side hustle. Kahit maliit. Pangatlo, huwag kang magpanik. Pero huwag mo ring i-ignore yung nangyayari sa paligid mo. Yung mga lalaki nag-aaral habang nagka-crisis, sila yung nagiging boss after nung crisis na yun.